Tuluyan na ngang binabawi ng MGI ang second runner-up na placement para sa Miss Grand Myanmar dahil ayaw kasi nila natanggapin ang second runner-up at gusto nila yung top rank including yung Best in National Costume and the Country of the Year Award. Nagbanta din ang MGI laban sa National Director ng Miss Grand Myanmar dahil sa di umano nito'y pagpapakita ng init ng ulo na kinonsider nila na inappropriate behavior matapos i-announce ang grand winners during the coronation night ng MGI 2024. Ayon sa announcement ng MGI management, the Miss Grand International Organization has decided to revoke the title of second runner-up from Miss Grand Myanmar 2024, Miss Tae Soo Ning, due to inappropriate behavior and actions that violated several regulations. This announcement is made for your information by the Miss Grand International Public Company Limited. Basing din sa live streaming ni Papa Nawat, ito yung mga key pointers na parang pagbabanta na gagawin niya sa National Director ng Myanmar. So, number 1 is, nag-gather siya, preparing to send records to the embassy and report behaviors exhibited in Thailand. Number 2, where is this Myanmar National Director located? What work are they doing here in Thailand? So, mukhang nagkahalikot yung legal team ng Miss Grand Organization laban sa National Director nito. And then number 3, eto na, yung pagpa-file ng lawsuit for defamation in the case of allegations about buying the award for $25,000 or roughly 1.2 na million pesos. O, di ba? Ang laki. So, therefore, if National Director Myanmar cannot prove it, he will pursue legal action to the fullest extent. Number 4 is it true that Myanmar makeup artist secretly joined Thai sponsors makeup group and was paid 3,500 baht per person per day? Ganon yung mga eksena sa glam team. And then number 5, the competition is over. So, parang inadvisean ng kampo ng Miss Grand Myanmar na umexit na sa Thailand bago sila sampahan tsaka possibly arestuhin. Kaya from being a hot-headed person to iyak real quick. So, nagbigay na nga ng public apology ang National Director ng Miss Grand Myanmar. So, inamin naman niya na during that time, nagkaroon siya ng spurt of emotional outburst dahil nga hindi niya nakontrol yung kanyang emosyon. And ngayon, nare-realize niya yung consequences ng mga nagawa niya. Kaya hindi niya ikalain na talagang sumabog mismo, hindi lang sa social media, kundi sa mass media, yung eksena nila ng Miss Grand Myanmar pagkatapos ng coronation night. Hindi siguro na-realize ng kampo ng Miss Grand Myanmar, yung nanalong second runner-up, tsaka yung national director, yung epekto ng pagdadrama nila right after the coronation night. So, hindi lang sa nirevoke or binawi na yung second runner-up placement, kundi pwede rin silang maharap sa mga sarit-saring kaso na pwedeng isampa ng Miss Grand International Organization. Kasi nga, di ba, binigyan pa sila ng palugid para i-accept. Yun nga lang, ni-reject talaga nila. Ang reaction ko naman dito is, alam nyo ba na sinayang talaga nila yung opportunity ito na kung tinanggap na lang sana nila yung second runner-up placement at hindi sila nagreklamo ng ganito na ganyan na dapat sa amin yung award na to or hindi, hindi sana mangyayari ang kasong ito. So, ngayon, siguro kung i-pursue talaga ng MGI, malaking pagsisisi, tsaka magkakaroon talaga sila ng very, very big regret dahil nga sa mga kagagahang ginawa nilang dalawa. So, yung national director na hindi niya napigilan yung emosyon niya, and then, ito naman si second runner-up na super cry. So, ito siguro yung very malalang eksena na nangyari sa kasaysayan ng MGI. Bilang isang Pinoy, nagre-react naman tayo. Kaya lang, hindi yung ganitong level na sobrang nag-gain ka na ng attention sa maling paraan. So, lesson din ito sa mga ibang beauty queens or national director na tanggapin na lang kung ano yung naibigay sa'yo, hindi yung nagre-reklamo-reklamo ka. Kasi walang mangyayari talaga sa'yo kung laging reklamo ang ginagawa mo sa buhay.
Nagulat din sila sa reaction ng Pinoy pageant fans from the Philippines. Siyempre, kasi 'di ba dati kahit na first runner-up nagrereklamo tayo, pero bakit daw ngayon tahimik ang Pins? So dito nagulat at medyo namangha ang MGI dahil instead na mangbash inaccept natin yung first runner-up and super happy tayo kasi alam naman natin kung kailan tayo aangal at kailan tayo magiging contented kung ano man yung narating natin o kaya na-receive natin. So, marami ang humanga sa ugaling Pinoy ngayon. And syempre, pati yung Vietnam na hindi nag-place, hindi nakapasok sa top 20, hindi din sila masyadong nag-ingay. Meron, pero minimal lang yung pag-iingay ng Vietnam. Tapos mas lalo naman ang Indonesia, 'di ba? Na hindi sila nakapasok sa top 5. Pero tahimik lang sila. Hindi rin sila masyadong umingay. Kahit na merong pag-iingay pero hindi yung grabing pag-ingay, no? Pero talagang ang epicenter ng eksena ngayon ay ang Myanmar. So sila ang darling of MGI sa edition ng 2024 kasi hanggang ngayon medyo may hirapan silang mag-move on kasi nga ang nakaharap sa eksena ngayon sa drama is yung mismong second runner-up na hindi tinanggap ang kanyang award na pagkataas-taas na placement na yan ha. And then, syempre, yung national director na meron ding sariling drama. So, parang doble drama ngayon ang kinakasangkutan ng Myanmar. So, after MGI, magko-cover din tayo ng pageantry updates sa Miss Universe, sa Miss Earth, sa Miss International, sa Miss World, at sa mga iba pang international beauty pageants kasi pageant season na ngayon. And syempre, imimix ko rin yung mga reaction videos ko and syempre, ang aking personal story and a Halloween story din. Okay? So, thank you very much, ladies and gentlemen. Follow niyo na lang ako sa Instagram, The Story of Anthony, ayan. And syempre sa YT, FB, TikTok, and Twitter. That's it, guys. Thank you and have a nice day.